God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him would not perish, but have life eternal. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Tunay ang Diyos natin ay mabuti at dakila sa bawat isa sa atin. Napakabuti po ng ating Panginoon dahil tayo po ay may kalayaan upang makapag-aral at makapakinig ng kanyang mga salita. Kaya po sa araw na ito ay muli po tayong mag-aaral ng kanyang mga salita. Matutunghayan po natin sa kanyang mga salita sa banal na Biblia ang ikatlo at ang ikaapat na kanyang pinika doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo ay muling magdinilay upang maisip natin muli ang kabutihan, ang kadakilaan ng ating Panginoon na ginawa sa bawat isa sa atin upang tayo ay magtamo ng kaligtasan. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon sa pinagpalang araw na ito. So, mula po sa ating mga kapatid, maririnig natin ang kanyang mga salita na kanyang binika sa krus ng Kalbaryo na mababasa po natin sa aklat ng Juan, chapter 19, verse 26. Ang sabi po dito, na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Gina, narito ang iyong anak." At ang ikaapat niyang binika ay mababasa po natin sa Marcos chapter 15 verse 34. Ito po ang isinasaan. Nang mag-iikat ng hapon, si Jesus ay sumigaw, "Eloi, Eloi, lema sabachthani," nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So sa araw na ito, wala po sa buhay ng ating mga kapatid, hayaan natin na higit nating maunawaan kung ano yung mga bagay na nais iparating ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin doon sa krus na Kalbaryo na sa hirap na kanyang binata upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya muli po, magandang araw po sa ating lahat. Tayo magpatuloy po sa pag-aaral po ng kanyang mga salita na iaatid po ng ating mga minamahal na kapatid. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay sama-samang manalangin upang patuloy na i-acknowledge natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sige po. Tuloy nga po, Panginoon, patuloy na po namin pinupuri, dinadakila, napasalamatan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa biyaya ito na ipinagkaloob po sa amin upang muli mabigyan kami ng pagkakataon, ng opportunity na magnilay-nilay muli sa ginawa mo po doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa wagas na pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, na kung hindi dahil sa iyo, Panginoon, ay wala kaming kaligtasan na natamasa. Tunay na salamat po, Panginoon, dahil alam namin na ang ginawa mo po sa amin doon sa krus ng Kalbaryo ay walang sino man ang kayang makagawa nito sa amin, kundi ikaw lamang po, Panginoon. Kaya taos-puso po kami nagpapasalamat sa kabutihan mo, sa katapatan mo, sa kadakilaan mo po, at sa lahat ng mabubuting bagay na ginagawa mo sa aming mga buhay. Kaya ikaw lamang po ang patuloy namin tinataas, kinikilala, at dinadakila sa aming mga buhay. Sa iyo ang mataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
araw sa ating, una sa ating Panginoon, pangalawa po sa bawat isa sa atin, no? At sa umagang ito, kilala niyo naman po ako na isa po ako sa ating board of directors at elder ng ating church, ang FLCCIC, no? So tayo po ay nagkakandak ng gawain sa lugar po ng Southville. Kasama po yung ating pong mga kapatid doon kay Ate Marlene, na kung saan doon po minsan nagagamit yung kanyang pong tahanan upang doon po magkandak ng gawain. Tama po sa Panginoon. Ganun din po sa ating pong piling pastor na si Pastor Ding, na kung saan ay tayo po ay tinuturuan upang maging epektibo sa ating pong mga ginagawa para po sa gawain ng ating Panginoon. Upang ang buhay ng bawat tao, once na makakilala sa Panginoon, ay tunay na mabago. Sapagkat ang Diyos po ang nagbabago, hindi naman po tayo. So, hindi na po natin pakahabain. Ngayon po, tayo po ay i-discuss po natin o pag-aralan po natin yung ikatatlong wika ng ating Panginoong Jesus. Ito po ay pinamagatan natin, "Dear woman, here is your son." No? So, tayo po manalangin. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay malapit sa iyo. At hinihiling po namin na ng inyong pagsama, Panginoong Jesus, sa tulong ng Banal na Espiritu at patnubay, patubayan mo po ako, Panginoon, sa aming pag-aaralan, Panginoon, yung inyong pong katlong wika. Ang pagsama mo po, Banal na Espiritu, ang hinihiling po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, ang ating pong text, samahan niyo po ako sa John 19:26. Ang sabi po doon, "When Jesus saw the mother standing there beside me, his close friend, he said to her, 'He is your son.'" Tulihin ang kanyang mga salita. So ito po yung ikatatlong wika ng ating Panginoong Jesus. Mula sa krus na kung saan ito yung naging daan upang maging posible para sa atin. Ngayon, magkaroon tayo ng pag-asa sa ating mga buhay. Yung buhay na walang hanggan. Sapagkat ito po yung ating ultimate na pag-asa at makita natin yung puso ng ating Panginoon. Amen. Dito mga kapatid, sa krus nito, kung saan doon bayubay ang ating Panginoon Jesus, dito po natin masasabing dito nagtapos o dito nagpanagpo ang pag-ibig at ang katagumpayan. Katagumpayan po ng bawat tao na maniwala, manampalataya sa pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. So dito, meron po dito mga talata mula sa John 15:13. Sabi po dito, "Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan." Sasabi po natin na ito ay yung pag-ibig. Pag-ibig na nabanggit natin kanina na nagtagpo doon po sa krus. No? Ang pangalawa yung pong katagumpayan, victory. While we were sinners, Christ died for us. Makikita po natin ito sa Roma 5:8. No? So dito maunawaan natin na dahil doon sa krus, kung saan doon namatay ang ating Panginoon Jesus, tayo'y pinahayagan o pinadama ng Panginoon sa atin ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At sa kanyang kamatayan, doon po tayo nagkaroon ng katagumpayan. No? Sapagkat
ayaw ng Panginoong Jesus na tayo ay mamatay at mapahamak. Sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and those who believe in Him shall not perish, but have an eternal life." So dito sa senaryong ito, mga kapatid, kung mababasa po natin sa verse 25, dito makikita po natin yung pangyayari na kung saan ay nasa tabi sila, tabi sa krus ng ating Panginoong Jesus. Ito po ay ang kanyang ina, ang tatlo pong Maria, kanyang ina, yung kapatid ng kanyang ina, at si Mary, yung asawa po ni Cleopas, at si Maria Magdalena. No? Kasama po doon si Juan. No? Si Juan po na kanya pong close friend. No? Doon po sa mga senaryo na iyan, doon niya nabanggit yung "Who is your son?" Ngayon, nung nasa tabi po sila ni Jesus, makita natin, tayo man, minsan, nakakapanalangin tayo ng ganito. "Oh Lord, keep me near the cross." Ilapit mo po kami, Panginoon, sa iyong cross. And sometimes we sing about standing near the cross. Ganyan po ba? At dito pinag-usapan po natin yung patungkol sa spiritual possession natin sa harapan ng ating Panginoon. Kung paano sila po ay nasa tabi ng krus ni Jesus. Tayo man po, kung atin pong ibabase sa buhay natin, sa ating spiritual possession, saan nga ba tayo? Saan po ba tayo nakaposisyon sa harapan ng ating Panginoong Jesus? How about yung ating special relationship with God? Yung ating relasyon sa Kanya. Tayo lang po ay makakasagot nun. Kapatid, ano nga ba ang ibig sabihin nito sa bawat isa sa atin? Na tayo ay yung kalapitan niya lagi. Di ba? Yun yung inanais ng bawat isa. Yung kalapitan ng ating Panginoon Jesus. So, maaaring sa ating pagkakatayo malapit sa Panginoon, isa nakakaranas tayo na mismo sa ating sarili nakikita natin, kumbaga nasasalaman natin yung pagiging makasarili natin, yung pride, yung nasa for glory without suffering. Marami pong mga ganong tao sa ating panahon ngayon. Kaya sabi nga po na ang Panginoon ay naghahanap patuloy ng tunay na sasamba sa Kanya, espiritu at katotohanan, at siyang tunay. Dito maunawaan natin po sa buhay ng kasalukuyan ang Panginoong Jesus ay nasa krus, nakapako. Kita po natin doon ang Roman soldiers. At yun po ay dahil sa kanilang obligasyon. Obligasyon nila dahil mga sundalo sila, mga Roman soldiers. So makita natin dito ang iba't ibang kalalagayan ng tao sa harapan ng Panginoon. Isang apat na babae kasama si John ay naroroon. Pero maunawaan natin na naroroon po sila out of devotion. Bakit po? Kasi mahal po nila ang Panginoong Jesus. Sa ating pong mga sarili, pwede po natin tanungin ang ating mga sarili. Mahal ko nga bang tunay ang Panginoong Jesus? Sa pagharap natin, sa presensya niya, masasabi ba natin na Lord,
mahal ka na, mahal kita. Personally, pwede mo sabihin sa Panginoon yan. Ang Diyos, ang Panginoon Jesus, na nakikita kung ang ulam ng puso natin. So dito, sa mga senaryong ganito, nakita ng Panginoong Jesus ang kanyang ina na nahihirapan. But Jesus assured her of His love. He always does this. Lagi naman yung ginagawa niya. At dito pinatunayan niya yung pagmamahal niya kay Maria, ang kanya pong biological mother. Sabi po niya, "Woman, here is your son." Ito po ang kanyang winika. Ito po yung ikatlong winika ng ating Panginoong Jesus. At ito bali yung reward niya. Yung reward ng Panginoong Jesus. He gave her His disciple whom He loved so dearly, and that is John. Inirigalo niya si John. So, ganun din po sa buhay natin. Kapatid, mahal tayo ng ating Diyos Ama. Narigalo niya ang kanyang buhay na anak ni Jesus sa atin. Upang tayo wag mapahamak. Minamahal niya ang kanyang buhay na anak ni Jesus. Ngunit ito ay pagkakaloob niya sa atin. Pinagkaloob niya sa atin. Kahit ang kanyang sariling buhay. Upang tayo ay huwag mapahamak at maligtas. Ganon din po ang ating Panginoong Jesus. Wala siyang possessions that time dahil yung kanya pong damit ay pinagsubalan ng mga sundalo na nagpahirap sa kanya. So ang nangyari, pinagkaloob niya si John kay Mary. Ano ang sabi po niya? She is your mother. Verse 27. Sinabi po niya, siya ang iyong ina. O diba? So, isinama po siya pag-uwi ni John sa kanyang bahay. Ngayon kung tayo po si John, tayo yung kasama o nasa tabi ng krus ni Jesus. Ano po yung iisipin natin? Kagaya ni John, nga rin isagot natin, yan yung time o yan yung lugar ng responsibilidad. Tama mga kapatid. The cross is a place of responsibility. Responsibility of loving the Lord Jesus, living for the Lord Jesus, and loving Jesus. Loving others. Rather. Maunawaan po natin mga kapatid, no? Na buhay Kristiyano, ang ating buhay Kristiyano is not an easy life. Hindi ito madali, no? But sabi nga po, it is a wonderful life. Kaya po inaawit natin. Wonderful life. Totoo po yun, mga kapatid. Sabi nga po dito, naunawaan ni John na yung lugar na yun na kung saan naroroon ang Panginoong Jesus, pinagkaloob siya ang ginawang reward kay Mary. Naunawaan niya may responsibilidad siya, no? Magkagayon-gayon din po sa ating mga kapatid. Kung tayo po yung naniwala, nanampalataya, nanalig sa ating Panginoong Jesus, hindi po natapos yan doon. Ni-reward ng ating Diyos Ama ang kanyang bugtungan na si Jesus. And so, meron tayong responsibilities na dapat gawin. Maunawaan po natin. At ito po yung naunawaan ni John. No? Kaya nga po, sabi ko dito na near the cross is a place of reward. Sabi ko sa verse 26, "Woman, where is your son?" And verse 27, naunawaan ko ni John na that
is the place of responsibilities. So, mga kapatid, kung atin pong naunawaan, nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoon Jesus, hindi po yung natapos at hindi po tayo nagpagpasalamat dahil tayo po ay iniligtas. Maunawaan natin na napakalaking regalo ang binigay sa atin ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama, upang tayo ay huwag mapahamak. Dahil mahal niya tayo, nais niya tayo ay managumpay sa buhay na ito. Kaya, sukdulan ipagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At yan po ay meron pong kaakibat na responsibilidad. Ano po yun? Yung mabuhay tayo sa panuntunan ng ating Panginoon Jesus. Diba? Sabi nga po dito, mabuhay tayo ng nagmamahal sa ating Panginoon, ganun din sa ating kapwa. Kahit ang ating mga kaaway, sabi ng ating Panginoon, dapat din pong mahalin natin. So, ano ang natin ng Panginoon? Pinagpala niya tayo, ang tayo man ay magpala sa ating kapwa. So, sabi nga po, when we come to the cross, through faith in Jesus Christ, we cannot run away. Mayroon pong nais ang Diyos na gawin natin habang tayo po namamahay sa mundo nito. Tinawag po tayo upang gumawa. Tapusin ang misyon ng ating Panginoong Jesus. Para ano? Para ano po? Para maging makabuluhan ang buhay natin. Para maging pleasing tayo sa Panginoon. Ito yung kanyang tibok. Ito ang tibok ng puso ng ating Panginoon. And whatever God has told you to do, kapatid, do it nang walang reklamo. Amen po ba? Hindi po natin pwedeng ireklamo na kasi mainit. Kasi may bagyo. Kasi naulan. Kasi po ang Panginoong Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi po siya nagreklamo. Yan po yung tatahanan po ba? Nakalawa po natin. Kaya naman sa umagang ito, sa araw na ito, sa mga oras na ito, tayo pinagpasalamat sa ating Panginoon. Samahan niyo po ang pasalamat. Thank you, Lord Jesus. Ikaw po, Diyos, ang aming susundin sa bawat circumstansya ng buhay namin. Ikaw ang siyang mangunguna, Panginoon. At ikaw lamang ang aming sasambahin. Wala na kong iba. Ikaw po ang aming pinaparangalan, pinag-aalayan, ng lahat-lahat sa aming mga buhay. Sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain.
chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up. So break every chain, break every chain, break every chain. So break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. Okay, ang aklat po ng Marcos Kabanatang 15:34 ay nagsasabi ng huling ikaapat na wika ng ating Panginoong Hesus bago po siya bawian ng buhay sa krus. Sinabi niya dito na mag-iikatlo ng hapon si Jesus ay sumigaw, Eli, Eli, lama sabaktani, na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Naranasan po ng ating Panginoong Hesus na bagaman siya ay Diyos, naranasan po niya yung pakiramdam na mahiwalay sa presensya ng Ama at maging substitute ng maraming taong makasalanan. Ginawa po niya ang lahat ng ito para po sa ikatutubos ng marami, para sa ikaliligtas ng marami, para ang tao ay hindi po mapunta sa impyerno. Si Jesus po ay mula sa langit, siyang anak ng Diyos, nagkatawang tao para po sa atin dahil sa pagmamahal po niya sa atin. Walang taong matuwid maliban po sa kanya na maaaring tumubos sa kasalanan ng tao. Alam po natin na kung babasahin natin ang Biblia mula po sa pagdakip kay Jesus Christ, naranasan po niya ang sobrang pahirap. Inalimura siya, pinahiya siya, niluraan siya, sinugatan siya, sinaktan siya ng marami, at ipinako po siya sa krus. At habang nasa krus siya, nilait pa rin siya at marami pa rin po ang taong hindi naniniwala sa kanya. Sa kalagayan po ng Panginoong Hesus ay naranasan niya na siya po ay nag-iisa. At sa mga sakit na naramdaman niya ang kawalan, naramdaman niya ang sobrang lungkot. Sa sobrang sakit na kanyang naranasan sa loob, inner, in and out, ay naranasan ng Panginoong Hesus ang sobrang sakit na hindi kayang pantayan ng anumang sakit na naranasan ng tao habang nandito pa po sa mundo. Ginawa ito ng Diyos, ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili para po sa ating lahat. At hanggang ngayon, kailangan pong alalahanin ng marami na ang kanyang buhay ay ibinigay niya para po sa katubusan ng lahat. Sa nangyayari po sa atin ngayon, yung sakit na dumating, yung virus na dumating, yung COVID-19 na buong daigdig ay nagdaranas ng hirap dahil po sa salot na ito. Isa lang po ang nais ipaalaala sa atin ng ating Panginoong Hesus. Natapos na po niya ang sakripisyo at ang mga anak ng Diyos ay hindi na po dapat matakot. Ginawa po ito ng ating Panginoong Hesus para hindi na po natin maranasan ang saksakin, sugatan, durugin, bugbugin. Ginawa po niya ito para maramdaman natin na meron tayong Diyos. Isinakripisyo niya yung kanyang buhay
Naranasan niya ang paghihirap, naranasan niyang mag-isa para hindi na po tayo matakot, para hindi po natin maranasan yung masaktan, para i-secure yung ating kinabukasan. Kahit na po maraming tao ang natatakot ngayon, maraming tao ang nagkakagulo ngayon, ilagay po natin sa puso at isip natin na meron tayong Diyos. Ginawa na po niya yung lahat para hindi tayo matakot, para po magkaroon po tayo ng assurance. So, siya po ay sinaksak at sinugatan dahil po sa ating mga kasalanan. At ibinigay po niya yung kanyang sarili para itubos sa marami. Okay? At siya rin po na walang kasalanan ay inari ang sarili na makasalanan dahil po sa ating mga kasalanan. Namatay siya para hindi po tayo makaramdam na tayo po ay pinabayaan. Okay? So, ganun po kabuti ang ating Diyos. Siya yung tumanggap nung hirap, naranasan niyang mahiwalay sa Ama, naranasan niya na masaktan, naranasan niya na malungkot. Lahat po ng hirap ay pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus para hindi na po natin maranasan ang kawalan, hindi natin maranasan yung kawalan ng assurance, at higit po sa lahat ay ibigay sa atin yung buhay na walang hanggan. Kaya sa mga panahon pong to, huwag po nating isipin na tayo po ay nag-iisa, na malayo tayo sa Diyos. Huwag nating sabihin sa Diyos na bakit mo po ako pinabayaan. Dahil ang Diyos ay laging sumasa atin. Ang Diyos po ay laging kasama natin. Tayo po ay naligtas, tayo po ay tinubos sa pamamagitan po ng mga paghihirap ng ating Panginoong Jesus. Sabi po sa aklat ng unang Pedro, Kabanatang 1, talatang 18b hanggang 19, ang itinubos sa inyo di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at walang kapintasan. Kaya mga kapatid, huwag po tayong tumigil sa pananalangin sa mga nangyayari po ngayon sa paligid natin, yung mga sakit. Huwag po tayong mga takot. Dahil ang Diyos po noon at ngayon ay hindi po nagbabago. Huwag po tayong mawala ng pag-asa, magpatuloy po tayo. Yung po mga tinuturo ni Pastor Ding tungkol po sa breakthrough, ang pangako po ng Diyos, hindi niya tayo iiwanan at hindi po niya tayo pababayaan. Yung gagawin ng Diyos, hindi po natin alam. Huwag po nating tingnan yung mga nangyayari ngayon. Ilagay po natin sa puso natin na ang Diyos natin ay mabuti. Ang Diyos natin ay hindi nagpapabaya, hindi niya tayo pababayaan, at hindi po niya tayo iiwan. Dinanas po niya ang lahat ng paghihirap, lahat ng sakit, binugbog siya at inalimura. Tinanggap po niya ang kahihiyan para po hindi na natin ito danasin. Maraming salamat po.